Game na. Hi guys! Nurse King nga po pala ulit and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, meron po tayong special guest kahit na 76 subscriber pa lang po tayo. Tayo po ay may guest na po, no? Siya po yung lagi kong kasama sa mga kalokohan ko sa TikTok. Kung nanonood kayo, kung taga-subaybay po kayo ng TikTok ko, wow siya rin po ay graduate ng, ay wow. Sige po, siya po si Nurse Kim! Palakpakan! Hello guys. Bakit po tayo magva-vlog ng ganito, no? Bakit nga? Wala na po kasi tayo mai-content. Naubusan na. Okay. Hindi. Parang more on anong gagawin natin. More on, ano nga tawag nun sa sinabi ko sa'yo? Kwentuhan lang. Hindi. Yung nagsasalita. Yung parang nagkikwentuhan lang tayo. Yung nasa Spotify. Ano? 2 hours later. Podcast. Ayun! Parang podcast. Yan. Sige, kwentuhan lang tayo. So, kami nga po pala, ay si Nurse Kim nga po pala ay isang, anong work mo ngayon, Miss Kim? Nurse Kim. HD nurse po. Hello HD. po. Yung una nating question sa kanya, okay? Tell us about yourself, tsaka brief history. Brief story about your nursing career. Hi po. Wow. Nurse Kim na lang po. Sorry. Sinabi mo yung pangalan mo. Okay. Hindi mo pa alam to. Graduate ako 2011. Nag-take ako ng twice ng board. Uy, parehas tayo. 2020. Parehas kaming second takers club. Diba? Kayo. November 2023, ako nakapasa. Ayoko na sabihin yung passing rate. Oo, wag na. Hindi passing rate. Basta importante. Nakapasa tayo? Oo, busit na test five. So, yan. how did you know or who inspired you to take up nursing? English to, ha? Hindi who. Ano? Uniform. Uniform lang. Kasi before kasi, parang ang ganda. White uniform, ganyan. Dahil lang yung stockings doon pag Pero nagsi-CR. dati, talaga, teacher. Pero hindi ako pwedeng teacher. Tita ko kasi teacher. O, tapos, Kaya parang gusto nila mag-teacher ako. siguro, Sa family namin walang medical. Ako lang. at least, meron nang nag-umpisa. meron. Pero yung mga anak mo ba, pag nagsabi na magna-nursing din sila, Ayaw ko. pareho tayo. Hanggang sa amin na lang mag-asawa ang pag-nursing. Kasi masyadong take for granted ng pag-nurse dito. Question. Masaya ka ba sa path na tinahak mo? Oo naman. Masaya naman. Sa ngayon, masaya ako. Parang labas. Hindi, masaya ako sa ngayon. Wala ka bang balak mag-abroad? Meron, pero siguro experience muna. As in talagang kay gusto ko, may bala ko pagdating ko doon. Ayoko na. Oo, kasi Wala mahirap din pumunta syempre sa ibang bansa na wala kang bala. Pero syempre, hindi naman namin kine-question yung mga pupunta doon na walang experience. Syempre, lakasan na lang din ng Yes. loob yan. Pero, syempre, para sa akin, personal take ko Ayoko, dyan. ako din, Mas ayoko magandang din. may bala ka, no? Kahit simpleng pag-IV lang. Ito, ano yung pinaka gusto mong work sa mga... Teka lang, nung pagka-graduate mo ba or pagkapasa mo, right away, nag-nurse ka na agad? Okay. So, ano yung pinaka nagustuhan mong work doon sa mga branches of nursing na Etong hemodialysis. etong HD na? Yes. Pero nakapag-work ka sa hospital. Yung mga tanong natin, parang di tayo Kaya nga no? Parang di tayo nag-usap. Meron naman ako, nag-ward ako, pedia ward, OB pedia ward. Oh, anong mas gusto mo? Eto na. Dito Eto naman na, ako no? tumagal. Teka lang, sabi kasi nila, yung yung hemodialysis daw is parang, kind daw siya ng soft nursing. Anong Sabi, masasabi okay. mo about doon? Totoo naman. Soft Kasi nursing ranas siya. ko naman kasi talaga yung ward. Pero hindi naman palaging soft. Hindi, hindi Oo, naman. Pero meron- kung tutusin, talagang soft siya kung i-compare mo sa ibang branch. Oo, kasi ako sa experience ko, ang pinaka-least na oras ko sa work is 12 hours. Yung 12 hours na yon work lang yon. Wala pa dun yung time mo sa biyahe, naglalakad. Yung pag-uwi mo, yung pagpasok mo, ganon. Dito kasi sa dialysis,
Dati sa dati kong work, 8 hours yung shift ko. Dito kasi 9 hours. Pero Ay, ano ba oo, naman mas okay yung naman yun. ano ba naman yung 1 hour lang? Tapos papasok ka ng maliwanag, uuwi ka pa rin ng maliwanag. So dito pa rin talaga ako sa HD. So ano yung pinaka-least na na ayaw mo dun sa mga naging work mo as a nurse? As a nurse, word talaga. Work ka na. Ayoko na. Oo, marami sa iyo na talaga. Alam mo yung 12 hours ka mag-work, diba? 12 hours. Kulang pa yun. Totoo. Pero yung bayad lang sa'yo is 12 hours. Then Totoo. kapag lumagpas ka na dun sa 12 hours, tiway na lang yun. Wala na. Kasi Tiway yun na. na lang yung parang bakit hindi mo tinapos. Oo. Meron ka ng 12 hours. Parang ganun yung thinking nila kasi. Tapos ang ano pa, ang pinakaayaw ko pa doon yung mag-i-intake and output ka. Yun yung nagpapatagal sa Paano lahat kung eh. gabi hindi makaihi yung pasyente, di ba? Yung, kailangan mo mag-produce ng output. Kailangan mo silang gisingin Kailangan para mo umihi. mag-produce output. Kasi pag di ka nakapag-produce ng output, i-GC ka pa pag uwi Yes, mo. i-mention pa. Si Yes. room ganito, hindi mo napaihi. Totoo. Yun ang mahirap talaga sa hospital setting. Pero karamihan sa ating mga nurses, lalo na yung mga, ano ba tawag sa atin? Millennial nurses ha. Hindi ko nila lahat. Pero karamihan sa kilala kong mga millennial nurses, yun yung mga martyr nurses. Yung ang daming reklamo pero ayaw pa rin, hindi pa rin Yes. sila magre-resign. Kasi isa ako sa mga ganun noon eh. Kasi parang lagi ako nasa safe zone na parang sige dito na lang ako, titiisin ko na lang yung mga challenges dito hanggang sa darating ka sa point na magsasawa ka talaga. Yes. Okay, Yun. next question, Nurse Kim. So sa ngayon, bilang isang HD nurse, masaya ka ba? Oo naman, masaya ako. Tatagal ba ako ng ganito? Hindi ako masaya. Tatagal ka ba? Yun ang tanong, tatagal pa ba? Oo, kasi compared ba dun sa dati mong work, ano yung difference sa work mo? Sa ngayon, dun sa dati, Mm-mm. katulad ng sabi mo, relax talaga to. Oo, Tong work. mas Hindi relax naman to. lagi. Oh, hindi Meron lagi. mga toxic days, meron talaga yon. Meron talagang bad days. Kasi ang maganda rin sa HD, lalo na pag sa isang center ka nag-stay, makikilala mo or makakabisado mo kasi yung mga access ng mga patients eh. Yes. Tapos, makikilala mo din yung kung hanggang saan lang yung kaya nilang hatak. Yung physically, Ano kasi dito continuous care. oo, continuous care. Kaya lang, minsan, pag kaka-continuous care mo, nare-relax na rin yung mga Yes, pasyente. pasyente. Minsan, yung mga boundaries talaga Bawal. nalalagpasan. Minsan yung nurse sa hiya or sa minsan din parang palagi na lang napagbibigyan which is hindi dapat. So as a nurse, kailangan kahit everyday mo silang nakakasalumuha, kailangan mag-set talaga ng mga Yes. boundaries. Wow, set ng boundaries. Pag nag-set ka ng boundaries, ayun. So next, ano yung mga pros and cons ng pagiging isang HD nurse mo in terms of your personal life and struggles? Sa pros muna tayo, siguro unang-una schedule. Oo, Talagang- schedule, panalo. Panalo kasi dito once na 8 hours ka or for example Sa'yo ba to? lang. Ano Sa'yo yan. Okay. Halimbawa, yung 1 hour mo, okay lang yun kasi 1 hour lunch mo naman yun. naman. Nakakapag-lunch ka pa. Ma-accumulate mo talaga siya as 1 hour. Sa amin hindi ko alam kung sa ibang centers ganyan. Kasi yung 1 hour mo, sa hospital, wala yan. Halos hindi ka makakain. Hindi. NPO ka din, parang pasyente. Pag nakita ka kasi Seryoso. ng patient or ng mga kasama mo na kumakain, parang asama pa ng loob nila, ba't ka kumakain eh? Dapat nagtatrabaho ka lang eh, parang ganun. Relax ka pa dito. Mm-mm. Unlike sa ibang hospital. Oo. Pero hindi lagi. Mga cons mo. Ano Yung mga cons naman dito, siguro, tawag dito, yung prone ka. Kasi infectious yung blood na nahahawakan mo. Yun lang, cons siguro. Oo, yun ang cons. Exposure. Although, ganun din naman sa hospital. Pero ito Oo. kasi more on blood talaga. Actually, kasi ako sa sobrang enjoy ko sa pag-HD, wala na akong maisip na cons eh. Pero siguro may mga time lang na, siguro. hindi siguro depende sa mga araw na masasalamuha mo eh. May time kasi na parang, alam mo syempre sa isang working area naman, meron bad times talaga. Yes, hindi lagi. Be it with your kung sino man ang ka-duty mo or what. Pero yung mga yon normal lang naman.
nilalagpas na lang namin sa everyday. Pero talagang pipiliin ko yung HD. Yes, ako din. Ayaw nang bumalik sa ER. Ito, Chang, ano ang pet peeve mo? Ayoko lang. Joke lang. Ayoko. Sa totoo lang talaga, late talaga. Ayoko nang Mhm. nag-antay. Pero gusto ko, inaantay ako. Oo. Talaga ba? Sige, ikaw, ano pet peeve mo? Pet peeve ko, yung komportable yung kasama mo sa'yo. Kasi, pag komportable na yung kasama mo sa'yo, hindi lahat, ulit. Pag nakokomportable na minsan yung kasama mo, parang hindi na rin nila alam yung limits. Yes. So, parang, sige, ano naman Okay to lang, ito naman kasama ko. okay to si Kay, maaasahan to, sige, parang, okay lang yan, hindi naman nagre-reklamo yan. Oo. So, parang, kasi, minsan, kapag pumalag ka, ang nagiging problema, hindi mo kasi alam kung magagalit sila or iti-take nila yun as constructive criticism yun ang problema pero wala, para na lang walang gulo, yun, martir nga, hindi na lang magsasalita. So yun siguro yung Yun lagi. oo, yun din siguro yung pet peeve ko sa sarili ko, hindi ako marunong magreklamo. Nagre-reklamo ako sa kasama ko lang. Yun lang. Pero, other than that, para wala na lang gulo, siguro, hindi na lang din ako nagre-reklamo. Kasi hindi naman lahat kayang tumanggap ng, alam mo yun. Oo. Pero mas gusto ko yung mga challenges dito kasi naman sa hospital. Oo naman. Diyos ko, talaga ayaw natin ng hospital. Mm-mm. Kahit, Kasi na-experience natin. oo. Pero kung kunwari, hospital-based na HD, go ka. Hindi rin siguro. Bakit? Anong take mo Ayoko na doon? on-call. Ayoko din ng on-call. Ayoko. Gusto ko pag ID ko. Yes. Sa age ko ngayon, pipiliin ko na si tulog. Ay, yes. Pipiliin ko si tulog at mag-scroll-scroll ng Siguro mga... kung dalaga, pwede. Oo. Tsaka, yun nga, pipiliin ko mag-scroll na lang ng mga reels, ng mga kasi kasi hindi ka makakatulog Yung parang nisip mo, wala, baka anytime magtawag sila ng ng merong case na ganito, ganyan. So, siguro kung nag-acquire ka ng experience, ko talaga siguro. Mm-mm. Since ngayon parang, gusto ko na lang ng yung soft nursing nga, dito na lang ako sa mga centers na ganito. So, yun, parang ako na yung, ako na yung guest. So, Chang, best and worst experience mo sa pagiging HD nurse mo? HD nurse naman. HD nurse. Or gusto mo in general? Gusto ko in general. Sige, in general tayo. O Ano gusto yun? mo, magsagutin mo yung in general than in nurse. Baala ka, sige. In general kasi, sa previous work ko to Sa previous work, di ba? Oo. Ano nga ba yung tanong mo? Best muna, na experience mo. Best muna. Sa pagiging HD nurse. Experience, siguro, experience sa HD nurse, siguro, gusto ko talaga na-experience yung Tuntua ako noon. Lagi ako nakatusok ng maganda. Oo. Kasi dun sa pinanggalingan ko, syempre, mga pedya yun. Baga, pagsuswero pa lang, ang hirap na talaga. Dito kasi sa amin, yung mga kasama namin, walang crab mentality dito. Yes. Push. Tusukan mo yan. Sige. Sige, para matuto Oo. ka, ganun. Hindi sila Galing. makikipag unahan na, akong tutusok dyan. Hindi. Hindi. Ipupush ka talaga para Kaya tuntua ako noon. Parang best ko yun na parang Oo. nakatusok ako. Oo. Talagang yung confidence mo, mabibuild talaga dito. Siguro kung mag-abroad kayo as a stepping stone din, okay din talaga siya. Yun lang mga best mo. Meron ka pang best. Na parang para sa akin, best ko na yun. Ay, yung worst ko mo. naman sa HD nurse, Mag-bulge. mag-bulge, mag-sack. Oo. Parang feeling ko, ko na yun, bad day ko na yun, kahit sabi mo isa lang yung pasyenteng nag-sack or nag-bulge. Kasi parang isa lang yung mag-bulge. Lahat na, magkakaproblema. Hindi. Ang worst ko kapag yung kalagitnaan ng HD may mag-chest pain. Ayun pa, isa pa. Oo, tapos kailangan yung i-transfer sa hospital. Hospital-based na. Tapos, kasi yun nga yung inayawan ko sa ER yung mag-transfer ng patient sa isang hospital through ambulance Kasi, ang papangit kasi na experience ko pag nagta-transfer, parang kakatungtong mo pa lang sa ER ng hospital yun, paalisin ka na kahit coordinated naman So, akala ko ligtas na dito sa dialysis, nakakaranas pa rin pala ako naman. Pero ang maganda naman dito, so far, hindi naman kami pinapalis agad nung ako sa pagka-transfer ko.
hindi naman kami pinapaalis agad ng mga hospital na yon. Tapos most naman, tinatanggap. So, yun yung worst ko na experience dito. Okay, next question. Pansampu na to. Oras na ba? 9 na. Tapos na kasi yung third shift kami pareho. Yes. Actually siya, second and third shift. Ako third shift. So, hinintay namin matapos muna lahat bago kami mag-vlog-vlog ng ganito. Unforgettable experience mo sa work in general. Meron to, pero hindi pa ako nurse to. Hindi pa ako registered nurse noon. Industrial nurse ako noon sa isang hospital. Tertiary hospital mismo. Nag-work ako doon. Ano naman ako, dalawa yung katawan ko doon. Charot. Isang industrial nurse, minsan HMO staff, pag maraming pasyente. Actually, ganyan naman multitasking lagi. Pero yung sahod. Ayun, tapos may pasyente na pina-approve ko, max limit na yung card niya. Tapos yung pasyente, galit na galit siya. Galit na galit siya, Chang. Tapos, nakaligtas na ako dun sa pa-approval na yon. Kasi max na nga siya. Max na siya. Okay. Ang na-approve na lang is yung check-up niya. Okay. Eh di na max na yun, hindi ko Matanda talaga ba yan? makakalimutan. Matanda siya. Yan pa. Ganun na lang ako maglakad, Tapos, Okay. so alam naman, hindi pa rin ako makakaligtas. Makikita ko pa siya dun sa OPD na floor. So, it is the same day ba yan? Same day. Okay. Pagbaba ko doon, pagkita ko sa akin, hinampas ako ng baston. Oh my God. Hinampas ako niya ako ng So, talagang baston. matanda na siya. Matanda na siya sa may likod. Oh my sa may God. likod. Gano'ng yung hampas niya? Hindi na siya ganun kasakit kasi nga, medyo Kasi matanda ano na siya. sinasabi niya habang hinampas ka? Hindi mo ko in-approve. Hindi mo ko ganun Oh my siya. God. Minsan kayo, mga senior, please. Alam mo, pero ang maganda naman doon, nag-ano naman yung hospital. Pinaban niya yon. Hindi na Oo. siya pinapasok doon sa hospital na yun. Hindi ko Nang nilalahat, Nang walang guardian na kasama. Totoo. Hindi ko nilalahat. Pero kasi Mm. yung mga seniors natin, talagang, syempre, special treatment na yung mga senior. Pero, Nayak-nayak ako noon. diba, please naman, konting din naman, pagpapasensya. Oh my God. Grabe naman yung experience. Nakakahiya. Paano umiyak ka? Hindi mangiyak-ngiyak ako noon. Kasi Marami nga tao? Marami. Oh my God. Pero ganun doon kasi Sa baba talaga yung nung- matandang. Doon? Hmm. Oh my God. Pero ngayon naman is, na siya, nakahimlay na. Kaya sumalangit na wa. Sa akin yung worst ko. Tries yan. Naalala ko na naman siya. Ano yan? Siguro parang second year ko pa lang na nag-work as a nurse. Siguro mga time na yun. So, meron kaming admission. Malaking lalaki siya. In pain yung legs niya. So, syempre, parang hypokalemia siya eh. Sige, in pain siya. Talagang humangawa siya. Parang baka sakit, ganon. So, yun na, nag-order na si doctor. Nagbigay na kami ng yung potassium chloride sa swero niya. Binalo na namin. Eh, syempre, maliit ako, 4'11". So, naka-footstool pa ako para sabit dun sa ID stand. So, ayun na. Habang sinasabit ko, nandun siya syempre sa bed. Aray, ganun. Nagulat na lang ako. Mayroong gumanon sa legs ko. Ay, totoo! Kamay niya. In pain. Pero talagang, singit girl. Sabi ko, talagang nahampas ko yung kamay niya. Tapos, yung trauma, kasi Hindi naman niya sinadya or... sinadya. Talagang Okay. may... Kasi Takot. sabi daw parang ilang beses na daw yun na-admit doon. Same case na hypokalemia. Ang nakakaasar lang kasi alam na pala ng mga senior nurses na may Pero hindi sinabi sa'yo. hindi mo lang nag-heads up na ingat ka dyan. Alam mo yung in pain siya, talagang ramdam. Hanggang ngayon, pag pag naaalala ko siya, parang andyan pa rin yung kamay niya. So parang hindi naman, no? nakampas ko talaga yun. Tapos, ang masakit doon, sabi, papaban daw, ganun. Tapos, hindi na yung na-trauma talaga ako doon eh. Kasi dati, na-rotate kami sa ER. The next week sa ward kami. Parang kung hindi Friday yun. Basta ilang days lang the next week na. Na-rotate ako sa ward. So, andun na naman siya. Talagang hindi ko siya pinasukan. Talagang lalaki na yung pinapapasok doon. Tapos, ang masama doon, sabi ni, sige, Ilang taon? ano yung mga 50s na yun? Mga year 2009 siguro yun. Kasi talaga, di mga 23 lang ako noon. Siyempre. Anyway, yun. Tapos, sabi nung management, sige, ban na yung patient na yan. Hanggang ngayon, yung pangalan nasa utak ko siya.
Pero syempre, hindi ko alam kasi kung nakahimlay na rin yun or what eh. Sabi, oh yan, sige, ban na yan, di na tatanggapin. Walang after 2 years. Naalala ko sa kanila na, yun yung sa akin nung 2 years ago. Pero, wala, inadmit pa rin nung admin. Parang, di ba? So, yung nakakainis lang doon kasi. Pero after 2 years na yun, baka hindi na nila nakilala. Hindi, pinaalala ko sa kanila. Yun yung nag-ano sa akin. Parang my God, ganun na lang ba ang ngayon sa nursing? Kasi alam niyo yon yung masyadong tinitake for granted yung mga nurses dito. So parang kahit anong gawin na lang ng pasyente, sige, gawin niya. Palipasin niyo na lang, pagpasensyahan niyo na lang. Pero yun naman yung nakakatuwa sa mga Gen Z ngayon. Pag feeling nila nakakapagod na para sa kanila, quit. Unlike kaming Hanap mga na sila ng bago. Oo. Parang ganun lang sila. Parang sige, apply ako ulit sa iba, bala kayo dyan. Hindi katulad namin mga martyr. Pag martyr nurses, hindi lahat millennial nurses, parang, sige, tiis lang tayo. Ano tayo dito, Kailangan safe ko zone to natin to eh. Kailangan Okay natin na to. ako dito Ayoko na ulit mag-adjust sa ibang Sanay na ako. So, Okay yung lang. last question natin, nagsisisi ka ba na nag-nurse ka? No, hindi po. Pero, syempre, kung sa mga anak ko, hindi ko na yun pagte-take yan ng nurse. Pero, kung di pwede naman, kung gusto nila, okay lang naman sa akin. Pero, hanggat maaari sana, ako na lang. Oo, Okay sa na akin kita, ako din. na lang. Sa amin din, sa akin, hanggang, kasi nurse din asawa ko. Wala, stop na. Hanggang sa amin na lang yung pag-nursing. Yung mga anak ko, hindi na. Kasi, naaawa ko sa mga nurses dito sa Pilipinas. Pwede silang mag-nurse kung mag-abroad sila right away. Kasi ako yun nga, mas pipiliin kung hamakin na lang ako ng ibang lahi. Basta maganda yung bayad. Kaya hamakin ka sa sarili mong bansa, pero yung bayad, di ba, parang hindi worth it. Totoo lang. Pero hindi ako nagsisisi. Ikaw, hindi ka Hindi nagsisisi. naman, hindi In Okay naman another ako. life. Hindi na ulit ako mag-take. Ayun din nga. Siguro, hindi. Kasi nung time na yun, HRM yung kalaban ng pagda-nursing eh. Pero medicine, naisip ko mag-medicine. Nung kaka-graduate ko pa lang ng nursing, gusto ko talaga is pedya. Oh my God. Noon yun, wala. Hindi kaya ng budget, hindi kaya ng utak. Hindi ko ay utak. Oo, hindi kaya Magaling ng to. utak. Ano siya, lahat kaya niya. What? Oo. Tsaka lahat ng patient gusto siya. From trust versus mistrust. Hanggang, ano ba yun? Generativity versus despair. Ano yun? Naghalo-halo na. Ito si Ma'am Kim talaga mabenta. Patok ko sa mga parokyano namin. Talagang iba yung charm niya sa mga patient. Kaya nga yan yung ginest ko eh. Baka sakaling maka-attract ng mga subscribers. Subscribe na po kayo, mag-like kayo, i-share nyo na po ito. So, ayun lang. 9:21 na po ng gabi. Dapat talaga umuwi na kami. Sinahanap na kami ng mga asawa namin, no? Thank you. Wow! Thank you for guesting. Wala po tong bayad. Pinakapit ko siya. Please don't forget to subscribe, like, and share. Wow. Tsaka yung ibang social media platforms ko, paki-follow na din. Ang lakas. Sige, yun lang. Bye. See you again on my next vlog. Bye. Bye!